Dito sa video ang ipapakita ko sa inyo, makikita nyo kung papaano kasama muna yung Quadcom, yung komite nila Dan Fernandez dyan sa Kongreso, at kung gaano sila kawalang hiya at kung gaano sila kawalang, isa lamang kasi ang ordinaryong Pilipino na nabubwisit na sa korupsyon, sa pang-aabuso, and there is nothing really we can do. Pag minura-mura natin sila, libel. Kung ano sabihin natin, kasuhan ka ng libel. And I just want to show you this video na nakita ko sa TikTok because this is very informative. Galing siya sa isang abogado. And sa mga law students, it is also informative kasi nag-cite siya ng mga cases and ng mga tamang proceedings. He even cited yung case ng Farmally wherein merong maling pinipilit si Gordon and mali nga. Talagang namali talaga si Gordon doon. So I want to show you this, and in my own little way, kung may makakapanood sa akin, na makita nyo na mga kababayan, wala nang maayos dito sa atin. Dapat na tayo mag-isip-isip. Lalo na't maghahalalan. Tingnan nyo, umariba sila ng maghahalalan, umariba silang manira ng tawa. Umaribang kumuha ng pondo, umariba na magkaroon ng akap, tinanggalan ng pondo ang PhilHealth. Kung ano ng katwiran yung sinasabi nila. Maaring minsan may valid points, but it is very wrong yung ginagawa nila. For example, zero budget ang PhilHealth sa 2025, this coming 2025. Nasabi nila marami daw ginawa ang PhilHealth na mali. Tuturuan daw nila ng leksyon yung PhilHealth. Kung tinuturuan nyo sila ng leksyon, it is not the way to do it. Di ba dapat kinakasuhan yung PhilHealth? Merong isang content creator na ipinakita niya yung mga gastusin ng PhilHealth para sa Christmas channeling na ito. Utang ina naman. Pera ng taong bayan, tapos ang gagarbo ng mga. Nakalagay po kasi, meron kasing provision sa civil code natin na sinasabi na kapag ikaw na empleyado ng gobyerno, hindi ka dapat magarbo. Hindi dapat kayo magarbo. Putya, meron ka pang ipapamigay na tote bag, na t-shirt, na kung ano, coffee table, whatever na milyon-milyon yung ginagastos. I'm talking about PhilHealth, ha? Based dun sa sinabi ng content creator, which you can just research. So, I'm just tired of yung country natin ganito. I'm very tired. Diba? As much as gusto ko na lamang mag-content na mga cringe at nakakatawa, sometimes hindi ko mapigil yung sarili ko. Every time na nagkakape ako, nakaupo, nagpa-browse, nagpapahinga galing sa trabaho, I am bothered dito sa gobyerno natin. I can't help but look for Duterte nung panahon niya wherein kahit papaano may konting semblance of parity. Kahit na sabihin mong laging lamang yung mayaman, yung mga koneksyon, yung mga putang inang yan, merong semblance of parity, merong semblance na medyo pantay-pantay naman tayo ng konti. Masakit itong ginagawa nila sa bayan natin. And as individuals, we should not stop caring for our country. And the first step is electing the proper people. Or isulong mo yung mga taong maayos. Kung merong mga mag-a-apply sa'yo na hindi maayos, ay putang ina naman, huwag mo nang kunin. Diba? Kung merong mag-a-apply sa'yo na kasambahay, dalawa sila. Isang magnanakaw at isang killer, sasabihin mo ba na kunin ko na lang yung magnanakaw? Kasi kailangan ko pa rin ng kasambahay, yung killer, bad yun. Hindi mo kukunin pareho, putang inang yan. Hindi ba? Pero sa mga politiko, wala tayong choice. Ay, lesser evil. Ito medyo malalapitan natin. Ito bullshit. Let's not elect them at all. Let's push for someone better. As one. Ang problema kasi masyado nila yung mga politikong putang ina na yan, masyado nilang inano yung buhay natin. Tinake advantage na we are busy na kumita, we are busy sa buhay natin. We are busy taking care of our family. We are busy paying the bills. We're busy mag-alaga ng bata para hindi na natin magawa yung ating mga constitutional right, which is to be one. Maging isa tayo because as one, united as one, we hold the power, but they know na takot magsama-sama to. Kung may leader sila, bayaran ko. That is why we get this fucking kind of government. Speaking of that, ito pang isang strategy na style bulok Noon, si Gordon attempted to extend yung detention ng mga kliyente ko dun sa Farmally by saying, magpa-file muna kami ng preliminary report. Kasi under the doctrine of Balag versus Blue Ribbon, pag nag-file ka na ng report, dapat yon functus officio na yung iyong committee, dapat lahat ng contempt orders lifted. Si Gordon tried to go around that by saying na preliminary report, wala pong ganun sa rules ng preliminary report. That's BS. Palusot yon. Pag nag-file ka ng report, that's it. Yun na. Tapos na. Functus officio ka. Yet, they want to bend the law. They want to disregard the law for their own purposes, for their own political purposes, by saying, preliminary report pa lang ito, hindi pa ito yung final report. There's no such animal. Huwag kayong magtanong kasi kay Dan Fernandez, puro mali advice niyan. Nag-google lang yan So, sir, possible po ba Supreme Court? Well,
Ay, habeas corpus, ano naman, ha? Pare-pareho naman ang jurisdiction. May pwede ang RTC, pwedeng CA, pwedeng Supreme Court. Wala. Wala silang sinasabi kung hanggang kailan. Yun nga ang mabigat eh. You can readily see yung kalokohan dito eh. Kumusta naman po, sir, si Casio? Kasi parang noong November, nagsasuffer daw po siya ng mental breakdowns and anxiety. I would not be an expert on that. We will just leave it to her doctors to determine her state of mental health. I would not want to conjecture. Pero may update, sir, dun sa parang request po yun na magkaroon ng companion. Let me check, ibang lawyer nag-handle noon eh. Pero, dapat naman yung strictures that govern convicted prisoner should not cover her. Hindi naman siya convicted eh. Yun lang ang amin. Hindi mo pwedeng sabihin special treatment yon. Kasi she has not been found guilty of any crime. She has not been charged of any crime. Her only crime, if you may call it that, is to exercise her constitutional rights to remain silent and against self-incrimination. Para sa mga Quadcom, crime na yun eh. Basta hindi nila marinig yung gusto nilang marinig, crime na yun, contempt ka na. Yan ang kawalang-hiyaan yung mga Quadcom. Alam nyo, makakarma yung mga yan, maniwala kayo. Ito yung nangyari kay Gordon, olats. May meron bang limit under the law kung how long you can be held in contempt? Dapat, dalawa eh. When a committee report is filed and or when that particular Congress, in this case the 19th Congress, adjourns. Magpa-file doon sila ng report, that should be the end of it. Pero tinatawag nila preliminary report. Ano ba ng klase yun? Palusot yan eh. At obvious naman. So unlikely, sir, that you have to spend years behind in detention. In theory, until it adjourns finally next year. So, hindi mo naman pwede i-keep yan indefinitely. Wala na yung Arnold versus Nazareno na doktrina. Tapos na yun. Hindi pwede. Overturn na yun. Kasi kalokohan naman eh. I-hold mo indefinitely without even a crime. Just because hindi ayaw gawin yung unang, either hindi magawa, physically, katulad ng mga documents, wala siya, or hindi pwedeng gawin legally because of constitutional rights. And then sasabihin nila, hindi daw applicable sa kanila, sasabihin ni Luistro. Sinulatan ko sila, ayaw na lang nila ilabas. Sinabi ko sa kanila, nag-cite ako ng mga cases that the right to remain silent and against self-incrimination applies to all proceedings, administrative, legislative, criminal, civil. Merong ganung kaso. Pero hindi nila ilalabas kasi pahiya sila eh. Sir, sorry, balikan ko lang po yung kailan niyo po ipapile. Kasi you said... Wala pa eh. We're still looking, sabi ko nga, baka naman may shred of humanity pang natitira kahit papaano Sir, pero dito yung sa... parang indefinite na po yung order and umaasa nga po kayo. Pero hanggang kailan kayo, sir, aasa? Well, as long as we can because we still would like to give the Quadcom the benefit of the doubt, pero kung talagang hindi na sila tao, then we will have to do what we have to do. Marami naman kaming maaaring magawa eh. Wag po silang mag-alala, baka akala nila ngayon ay namamayagpag sila. They should remember that saying, the wheels of justice grind slowly, but they grind exceedingly fine.